Yung mga katogs, ito nga, konting review tayo dito sa ating bagong laruan na marka. Saigo L96, L96, no? Francotirador, pang sniper. Yung box niya, kasama niya na yung stand, no? Stand, yung scoop, no? Yung telescope. Tsaka, yun lang, tsaka isang magazine. Nandito may isang magazine. Isang magazine. Yan. Nung isang araw pala, pinractice ko siya tinry ko siya sa kampo. Medyo hindi ko siya anuhan sa kampo dahil yung kampong pinagtryan ko ay medyo maliit, no? Hindi, ang kanyang ano ay talagang pang-asalto lang yung mga pang-assault yung kailangan talagang mga baril, no, na dala. Dala ko to, pero bueno, ayos naman basta maganda yung pwesto at talagang uniform naka-ghillie suit, no? Ayos siya. Kaya yun, ayun. Yung scope niya ho ay medyo okay lang. Kumbaga sa mga beginners ayos na ayos siya, pero mahirap siyang i-accurate dahil talagang siya. Yung pang beginner tsaka yung simplihang lang. Once na ano mo na minsan nababago din. Bueno, naman siya, dahil air compressor siya, dito yung bomba niya, hindi naman siya talagang tunay na baril. Kaya yung minsan ay yung bola ay naglilipat-lipat ng position, no? Kaya ito'y lahat ay serya, wala pa akong pinapalitan dito. Nung pinractice ko siya, yung tinry ko siya sa kampo, medyo lumagpas ako sa potensya ng baril, no, ng pump ng hangin, dahil dito sa Espanya ay 395 lang yata ang, bueno, depende sa bigat ng bibis, no? Itong bibis na to, ito is 20 grams, 20 grams, 0.20. Tapos ang pwede lang dito na depende sa bibis. Kunwari pag itong 0.20 ay kailangan ay nasa 550 FPS. Tapos ang ginagamit ko rito ay 0.40, hindi katulad dito sa pistol, no, handgun. Ay ginagamit ko lang dito ay 0.20. Ngayon sa 0.40 dapat ang FPS niya dito, ang legal dito sa Espanya ay dapat ay 389. 389 at sa akin ay lahat ay serya, wala pa akong binago nyon, ay lumalabas na 493, halos 500. Hindi, ang lakas niya, no, kasi medyo mababa yung potensya dito, no, yung limit ng potensya dito sa Espanya. Kaya hindi katulad sa Estados Unidos, okay lang na lumakas-lakas ng konti. Kaya kailangan pang putulin yung spring nandito sa loob. Ayos siya. Kumbaga, nakailang tama naman din ako. Kumbaga, yun sa telescope lang ang pinakadahil ito ay naging sa series siya, no? Sa series ng yung binili ko siya, yung sa box talaga mismo, kasama na tong telescope. Medyo kailangan palitan, no? Hindi, naman siya, ayos naman siya sa mga beginner. Pero pag medyo talagang maglalaro na kayo, talagang nasasanayan nyo na, talagang ang gustong-gusto nyong unahin palitan na ito. Yan, dahil gusto nyo yung talagang maganda yung silip, no? Yung silip ng yung pamboboso, no? Kaya, eto. I-try natin, tingnan natin. Na natin dito sa ating talyer na medyo maliit-liit, no? May binili nga pala ako na ito nga, i-try natin dito sa loob ng talyer. Meron haba ng halos yung pagpapractice natin, may haba na 12.5 meters. Kaya medyo ayos-ayos na rin yun. Malapit-lapit siya pero wala tayong magagawa. Nandito tayo sa loob, no? Kaya tara.
Yung laman nga pala ng isang magazine na ganito ay nasa 31 pellets, no? 31 BBs, mas o menos. Ito yung ginagamit ko na 0.40. Kaya tara, try natin siya. Ito nga ang ating itatry. At nandun po ang barel. Ayan. Ayan po ang barel. Medyo nabago ko na rin po yung scope. Yung medyo nakalikot ko na at tinama ko na sa site. Pero pabago-bago pa rin siya, kaya kailangan ko pa rin i-accurate pa rin kahit papano, dahil hindi nga siya nagme-maintain sa ano. Kaya tara, try natin. Kita nyo naman, yung unang tira ko yata itong nasa taas, no? Dahil yung medyo yung side na cross, no? Tinapat ko rito sa pinakagitna pero tumaas siya. Tapos binaba ko yung medyo yung cross, pero bumaba naman ng konti yung yung tira, dahil pellet naman siya, hindi siya yung talagang tunay na bala. Wala siyang yung spiral sa loob, no? Talagang straight lang siya, kaya hindi rin siya talaga accurate na pero may karamihan na talagang doon lang mismo yung tama, pero medyo yung sight, yung scope ay hindi masyado accuracy, dahil kahapon ginamit ko rin siya, tinry ko rin siya. Binago ko siya rito. Ito nga pala yung kailangan ng screw para siya mabago dito. Yan, tsaka ito ganun pa rin. Kumbaga nabago ko siya nakapon, tapos ngayon biglang nagbago ulit, no? Hindi na wala namang gumagalaw, no? Nandito lang naman siya sa shop, sa atelier. Kaya ito, nakita naman medyo, kung tutusin medyo malapit-lapit,
Tapos pag unang tira nakita nyo mas o menos yung kung saan yung tama, at doon na lang kayo magtatansya, no, para sa pag naglalaro sa kampo. Yan, nakita nyo ito, ayan yung tama. Yung ibang balay di ko nakita kung saan pumasok. Ayos naman, medyo maganda yung score, pwede na sumali ng Olympics, no. Joke. Kaya hanggang dito na muna ang review natin. Sa susunod na review natin ay itong handgun natin na matagal-tagal na rin natin itong binili, no? Nung since 2009. Nakita ko sa invoice, sa faktura niya. 2009 ko pa pala siya binili. At ngayon ko lang siya nagamit sa kampo. Nagkaroon ako ng problema nung isang araw dito. Kaya, bueno, dito sa baril hindi. Dito ako nagkaroon ng problema sa isang magazine. Yung magazine na talagang dito siya. Dahil itong isang magazine, dalawang magazine ko, binili ko siya aparte, pero iba na yung nakalagay dito sa ilalim. Meron siyang gomang itim. Dito ay transparent kung hindi nyo masyado makikita. May goma siyang transparent pero napakaliit. Kaya pag kinakargahan siya ng gas, lumalabas yung gas. Kaya kailangan kong palitan. Kaya yun. Hanggang dito na muna tayo mga katog. Sa susunod ito naman ang ating reviewin. Matagal-tagal na nabili pero reviewin na rin natin. Hanggang sa susunod mga katogs. Sa mga taga Barcelona nga pala, sa mga gustong minsan sumama sa partida ng airsoft, sa mga nakaka-relate at gustong makaranas ng konting sakit sa katawan at pantanggal na rin ng stress, no? Ano siya, dalawa siya, sakit sa katawan at tanggal sa stress, no? Nakita niyo naman, meron ako sugat din ayan, maliit, diyan tinaman ako hapon, tsaka dito, pero okay lang, hindi mo naman siya mararamdaman ng ano, parang simpleng ano lang naman. Kaya sa ating mga viewers dyan, pakishare na at pakilike na rin po ng ating video at maraming salamat. Hanggang sa susunod mga katogs. Shut up.